Sa bawat pagsabog, may isang buhay na nawawala. Ngunit para sa lalaking ito, ang pinakamasakit na pagkawala ay ang nangyari bago pa man magsimula ang digmaan. Isang pag-ibig na ipinagbabawal, isang kapalaran na hindi niya na matatakasan. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Birdsong. Nagsimula ang kwento noong taong 1910 sa isang tahimik na bayan ng Amiens sa Hilagang France. Isang binatang Englishman na nagngangalang Stephen Rayford ang tumira sa bahay ng mayamang pamilyang Azer bilang bahagi ng kanyang trabaho. Ang pangunahing tungkulin ni Stephen ay obserbahan ang operasyon ng pabrika ng tela na pag-aari ni Rene Azer. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pananatili roon, unti-unti namang nahuhulog ang kanyang loob sa asawa ni Rene na si Isabel. Sa panahong iyon, nagkaroon ng malaking welga ang mga manggagawa sa paggawaan ng tela dahil sa napakababang sahod at hindi makataong kondisyon sa trabaho. Bagamat hindi direktang empleyado ni Rene ang mga nagwewelga, nagsimula na ring mag-alala ang mga sarili niyang mga manggagawa. Takot silang mawalan ng trabaho dahil sa pagpasok ng mga bagong teknolohiya na maaaring pumalit sa kanila. Dahil sa lumalalang tensyon sa pabrika, halos doon na lamang nakatuon ang buong atensyon ni Rene. Unti-unti niya nang napapabayaan ang kanyang asawa at ang kanilang tahanan. Ngunit sa likod ng marangyang buhay ng pamilya, isang madilim na sekreto ang unti-unting nabunyag. Tuwing gabi, naririnig ni Stephen ang mga hikbi ni Isabel habang siya ay binubugbog ng kanyang asawa. Bilang bisita, wala naman siyang magawa kundi ang manahimik lamang. Isang araw, nadatnan ni Stephen si Isabel na nag-iisa sa hardin. Habang nag-uusap sila, nalaman niya na hindi tunay na anak ni Isabel ang dalawang bata sa bahay. Isa lamang siyang madrasta. Ang unang asawa ni Rene ay namatay 8 taon na ang nakalipas at makalipas ang 2 taon ay pinakasalan nito si Isabel. Habang tumatagal, lalo pang lumalalim ang mga nararamdaman ni Stephen para kay Isabel matapos niyang madiskubre na palihim itong naghahatid ng pagkain sa mga nagwewelgang manggagawa at sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, tuluyan ng nahulog ang kanyang loob kay Isabel. Sa kabilang banda, hindi rin naman maitago ni Isabel ang kanyang damdamin at unti-unti rin siyang naakit kay Stephen. Dumating ang araw na matagal nang inaasahan ni Stephen. Tuluyan na nagwelga ang lahat ng manggagawa na humihingi ng makatarungang sahod at mas maayos na kondisyon sa trabaho. Bagamat halatang balisa si Rene, naniniwala siya na hindi uunlad ang negosyo kung palagi lamang pagbibigyan ng may-ari ang lahat ng hinihingi ng mga manggagawa. Nang marinig ito ni Stephen, labis siyang nadismaya kay Rene. Samantala, habang papasok siya ng bahay, isang himig ng piano ang nakatawag sa kanyang pansin. Dahil sa pag-aakalang si Isabel ang tumutugtog, sinundan niya ang musika at marahang tinapik ang balikat ng babae. Ngunit pagharap nito, nagulat siya dahil hindi pala ito si Isabel, kundi ang kapatid nitong si Jean. Makalipas ang ilang sandali, dumating naman si Isabel at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Ilang araw ang lumipas, umalis na rin si Jean. Labis namang nalungkot si Isabel sa paghihiwalay nilang magkapatid. Nang mapag-isa silang dalawa ni Stephen, ibinahagi niya kung gaano niya namimiss si Jean. Sa sandaling iyon, hindi naman napigilan ni Stephen ang kanyang damdamin. Marahan niya itong niyakap at hinalikan. Hindi naman siya itinulak palayo ni Isabel at doon nagsimula ang paglalapit ng kanilang mga puso. Para kay Isabel na matagal nang nakakulong sa isang malamig at walang pagmamahal na pagsasama at patuloy na nakakaranas ng pananakit mula sa kanyang asawa, si Stephen ang tanging taong nagbibigay sa kanya ng pag-aaruga at pag-unawa na matagal niya nang hinahanap. Tinanggap ni Isabel ang pagmamahal ni Stephen at hindi nagtagal ay lihim silang nagkaroon ng relasyon. Madalas silang magkita sa Red Room, isang lumang silid sa tirahan ng mga katulong na matagal nang hindi ginagamit. Doon nila palihim na ipinagpapatuloy ang kanilang pagmamahalan at sa bawat pagkikita ay mas lalo pang tumitibay ang kanilang samahan. Isang araw, habang abala si Stephen sa pagguhit, nilapitan siya ng anak ni Rene na si Lisette at sinubukan siyang akitin. Ngunit agad itong tinanggihan ni Stephen dahil si Isabel lamang ang laman ng kanyang puso. Hindi nagtagal, kinausap ni Stephen si Isabel at hinikayat na tuluyan ng iwan si Rene upang makalaya na sa mapang-abusong pagsasama. Isang gabi,
Habang naghahapunan ng pamilya, nabanggit ni Rene na may isang tahong lihim na naghahati ng pagkain sa mga pamilya ng mga nagwewelgang manggagawa. Wala namang pag-aalinlangan, inamin ito ni Isabel na siya ang gumagawa. Bagamat alam ni Rene ang katotohanan mula pa sa kanyang mga tauhan, lalo pa rin siyang nagalit nang marinig ang pag-amin ni Isabel. Pinaalis niya ang lahat sa silid, ngunit tumanggi naman si Steven na umalis. Dahil dito, tuluyang nag-init ang ulo ni Rene. Ngunit mas lalo pa siyang nagulat nang igit ni Isabel na manatili si Steven. Doon, tuluyang nakumpirma ang matagal niya ng hinala na may lihim na relasyon ng dalawa. Humingi ng tawad si Isabel, ngunit hindi siya nagpakumbaba. Sa halip, ipinamukha niya kay Rene ang lahat ng pananakit at pagmamalupit na dinanas niya sa loob ng matagal na panahon ng kanilang pagsasama. Sa tindi ng galit, inutusan ni Rene si Steven na lumayas kaagad sa kanyang bahay. Ngunit bago pa man ito makaalis, buong tapang na sinabi ni Isabel na sasama siya kay Steven. Nagmadaling nag-impake si Isabel ng kanyang mga gamit at magkasama nilang iniwan ang bahay, handang simulan ang panibagong buhay na matagal na nilang pinapangarap. Matapos nilang lumayo, pansamantalang namuhay ng tahimik sina Steven at Isabel sa isang maliit na bayan ng Sandre sa France. Para sa kanila, tila nagsimula na ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang kaligayahan. Isang araw, bigla na lamang nawala si Isabel nang walang anumang paliwanag. Labis itong nagdulot ng sakit kay Steven. Sa halip na hanapin siya, pinili niyang maghintay. Umaasang kusa itong babalik balang araw. Ngunit lumipas ang isang taon at wala pa ring balita tungkol kay Isabel. Dahil wala na siyang dahilan upang manatili roon, lumipat siya sa Paris at nagtrabaho bilang katulong ng isang gumagawa ng mga mamahaling kasangkapan. Gayunpaman, nanatiling malungkot at walang direksyon ang kanyang buhay. Pagsapit ng taong 1914, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Para kay Steven, ang digmaan ang tanging paraan upang takasan ang sakit ng kanyang nakaraan, kaya agad siyang nagpalista sa hukbo. Dahil sa kanyang pinag-aralan at kakayahan, mabilis siyang na-promote hanggang sa maging tenyente at ipinadala siya sa Western Front sa France. Habang siya ay nasa hukbo, araw-araw niyang nasasaksihan ang bangungot ng digmaan. Napapalibutan sila ng putik, bangkay at mabahong amoy ng kamatayan. Bawat araw ay puno ng panganib at paghihirap at anumang oras ay maaari kang mawalan ng buhay. Sa kabila ng lahat, ang tanging nagbibigay ng lakas kay Steven ay ang pakikipagkaibigan niya sa kapwa sundalong si Michael Ware. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unti nang nawawala sa isip ni Steven si Isabel at ang kanilang mga laala sa Red Room. Ang bawat araw ay naging laban na lamang para sa kanyang buhay. Kasabay nito, lalong tuminti ang galit niya sa hukbong Aleman at ang bigat ng responsibilidad bilang opisyal na nagpapadala ng kanyang mga tauhan sa labanan at marami sa kanila ang hindi na muling nakakabalik ng buhay. Isang araw, habang matindi ang putukan at pagsabog ng mga bomba, isang sundalo sa kanyang unit ang tinamahan ng malubha. Halos magkawatak-watak ang katawan nito at naghihingalo na sa kanyang harapan. Agad namang nilapitan ni Steven ang sundalo at sinubukan itong palakasin ng loob. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Samantala, nagkaroon naman ng pagkakataon na mag-usap sina Steven at Michael. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Michael na hindi pa siya kailanman nagkaroon ng kasintahan o naging malapit sa isang babae. Ngumiti naman si Steven at sinubukan niyang palakasin ang loob nito. Sinabi niya na hindi siya mamamatay sa digmaan at balang araw ay makakatagpo rin siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Sa araw-araw na nasasaksihan ni Steven ang walang katapusang kamatayan, unti-unti niyang nakakabisado ang bawat bahagi ng katawan ng tao. Bilang isang mahusay na pintor, iginuguhit niya ng detalyado ang anatomy ng mga sugatan at namatay na sundalo. Para sa kanya, ito ang tanging paraan upang maunawaan at maproseso ang mga kakilakilabot na pangyayaring nakapaligid sa kanya. Isang gabi, habang nagro-ronda, nadatnan ni Steven ang isang sundalo na nagngangalang Firebrace, isang tunneler na responsable sa paghuhukay ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Nagulat siya nang makitang mahimbing itong natutulog habang ito ay naka-duty. Sa tabi ni Firebrace, may nakita siyang nakakalat na isang liham at larawan. Agad siyang ginising ni Steven at pinagsabihan ito. Ipinaalala niya na halos 50 yarda na lamang ang layo ng mga sundalong Aleman.
Bukod sa pag-atake sa ibabaw ng lupa, maaari rin silang salakayin anumang oras mula sa lagusan na hinuhukay sa ilalim ng lupa. Sa ganitong sitwasyon, napakalaking pagkakamali ang makatulog habang nagbabantay. Humingi ng tawad si Firebrace, ngunit hindi pa rin nawala ang pagkadismaya ni Steven. Ipinaalala niya na ang pagtulog habang naka-duty ay isang mabigat na paglabag sa batas militar at maaaring humantong sa court-martial. Inutusan niya itong humarap sa kanya kinaumagahan upang pag-usapan ang magiging kaparusahan. Kinabukasan, humarap si Firebrace kina Steven. Nagulat naman si Michael nang makita siya roon at tinanong si Steven kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Steven na nahuli niya si Firebrace na natutulog habang nagbabantay. Nagsalita naman si Michael at sinabi na si Firebrace ang pinakamahusay nilang tunneler, kaya gusto niyang malaman kung bakit niya nagawa ang ganoong pagkakamali. Napayuko naman si Firebrace at dahan-dahang ipinaliwanag ang kanyang dahilan. Nakatanggap siya ng liham mula sa kanilang tahanan na nagsasabing ang kanyang batang anak ay mayroong sakit at lalo pang lumalala ang kalagayan nito noong araw na iyon. Bagamat nasa gitna siya ng digmaan, aminado siya na ang isip at puso niya ay nasa kanyang anak at ang kanyang katawan ay nasa harapan ng labanan, ngunit ang kanyang damdamin ay naiwan sa kanyang pamilya. Nang marinig ni Steven ang kwento ni Firebrace, hindi niya maiwasang maalala ang sarili niyang nakaraan, ang mga alaala ni Isabel at ang pagmamahal na minsan niyang ipinaglaban. Panandalian siyang natulala, ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang sarili sa katotohanan. Tumingin siya kay Firebrace at sinabi na kapag nakatulog ang isang sundalo habang nagbabantay, hindi lang ang sarili niyang buhay ang nalalagay sa panganib. Daang-daang buhay din ang maaaring mawala at tulad mo, karamihan sa kanila ay may mga pamilya din na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Pagkatapos nito, kumuha si Steven ng isang baraha mula sa kanyang bulsa. Inilahad niya ang buong deck at sinabi kay Firebrace na pumili sa mga ito. Nang tapikin ni Firebrace ang unang baraha, ibinaliktad ito ni Steven. Alasang lumabas, isang simbolo ng lakas, katatagan at magandang kapalaran. Ngumiti si Steven at sinabi na mukhang nasa panig niya ang kapalaran sa araw na iyon. Sa halip na parusahan, pinatawad niya si Firebrace at pinayagan itong bumalik sa kanyang tungkulin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Steven ng bagong utos mula sa kanyang nakatataas. Kailangan niyang pangunahan ang isang misyon sa lagusan sa ilalim ng Amiens. Ayaw niya sanang sumama, ramdam niya ang panganib ng misyon at sinubukan pa niyang tumanggi. Ngunit maring iginiit ng kanyang commanding officer ang utos dahil wala na siyang no choice na pilitan siyang maghanda para sa operasyon. Kinabukasan, si Firebrace na siyang pinakamahusay nilang tunneler ang nanguna sa grupo. Ipinaliwanag niya ang kanilang plano bago sila bumaba sa madilim na lagusan. Ayon dito, may posibilidad na may marinig silang paghuhukay o kilos ng mga sundalong Aleman sa unahan. Siya at ang kanyang mga tauhan ang mauunang sumulong upang kumpirmahin ito, habang sina Steven at Michael ay mananatili sa likuran bilang suporta at handang lumaban sakaling biglang sumalakay ang mga kalaban mula sa kabilang dulo ng tunnel. Nagkasundo ang lahat sa plano at nagsimula silang lumusong ng mas malalim sa madilim na lagusan. Habang dahan-dahan silang sumusulong, biglang nataranta ang isa sa mga sundalo. Inatake siya ng matinding takot at iginiit na isa lamang siyang infantry soldier at hindi siya sanay sa pakikipaglaban sa makikitid at madidilim na tunnel. Nawalan naman ng pasensya si Steven. Itinutok niya ang kanyang baril sa sundalo at maring inutusan itong magpatuloy. Binalaan niya ito na kung hindi siya kikilos, sisiguraduhin niya na isasama siya sa bawat patrol at papagawain ng walang katapusang trabaho. Sa sobrang takot, wala nang nagawa ang sundalo kundi sundin ang utos. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad habang si Steven ay nananatiling nakabuntot sa grupo. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran, huminto si Firebrace at idinikit ang kanyang tenga sa pader ng lagusan. Tahimik niyang pinakinggan kung may maririnig na paghuhukay o kilos mula sa kabilang panig. Ilang segundo lang ang lumipas, agad niyang sinenyasan ang lahat para umatras dahil pakiramdam niya ay papalapit na ang kalaban. Mabilis na umatras ang grupo at naghanda para sa kanilang posisyon. Hawak nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata habang hinihintay ang anumang mangyayari. At tama nga ang hinala ni Firebrace, biglang bumagsak ang pader ng lagusan at sumugod ng mga sundalong Aleman. At agad na sumiklab ang matinding putukan sa loob ng makipot na tunnel. Sa gitna ng kaguluhan,
Tinamaan ng bala si Steven mula sa isa sa mga kalaban. Sa kabila nito, nagawa pa ring mapigilan ng kanyang mga kasamahan ang pag-atake at tuluyang naitaboy ang mga Aleman. Agad nilang dinala si Steven sa medical area, umaasang maililigtas pa ang kanyang buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lumala ang impeksyon dulot ng kanyang sugat. Dahil kulang ang gamot at mga kagamitang medikal noong panahon ng digmaan, mabilis na nanghina ang kanyang katawan. Sa huli, idineklara si Steven na hindi na kayang gamutin pa at wala nang silbi para sa serbisyo. Dinala siya sa isang lugar kung saan iniiwan ang mga sundalong wala ng pag-asang mabuhay upang hintayin na lamang ang kanilang huling mga sandali. Lubhang nasaktan si Michael nang mabalitaan ang sinapit ng kanyang matalik na kaibigan. Hirap siyang tanggapin na maaaring iyon na ang katapusan ni Steven. Samantala, nang malaman ni Firebase ang nangyari, nagpasya siyang puntahan si Steven sa kanyang huling sandali at ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Nang matagpuan ni Firebase si Steven, laking gulat niya nang makitang buhay pa ito. Bagamat halos mawalan na ng hininga, hindi pa rin ito nawawalan ng pag-asa. Sa halip na iwanan siya roon, binuhat niya si Steven at dinala sa lugar kung saan maaari pa siyang magamot. Matapos makatanggap ng sapat na lunas, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Steven. Pagkaraan ng ilang araw, sinabi ng kanyang commanding officer na ililipat ang kanilang unit sa Amiens sa susunod na linggo para sa panibagong labanan. Binigyan din siya ng isang pagpipilian. Maaari na siyang umuwi at magtrabaho na lamang sa isang ligtas na desk job dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit para kay Steven, iba ang tingin niya sa digmaan. Naniniwala siyang ang digmaang ito ay hindi tungkol sa karangalan o kabayanihan. Isa lamang itong malupit na eksperimento na sumusubok kung hanggang saan kayang ibaba ang pagkatao ng isang tao at kung gaano kalalim ang paghihirap na kaya nitong tiisin. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pinili pa rin ni Steven na bumalik sa frontline at muling makipaglaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Pagbalik niya, muli niyang nakita sina Michael at Firebase. Taus-puso niyang pinasalamatan si Firebase dahil kung hindi sa kanya, matagal na siyang patay. Ngunit ng gabing iyon, isang napakasakit na balita ang dumating para kay Firebase. Nakatanggap siya ng liham na nagsasabing ang kanyang anak ay namatay na 2 linggo na ang nakalipas. Huli nang nakarating sa kanya ang balita dahil sa kaguluhan ng digmaan. Tuluyang gumuho ang mundo ni Firebase. Hindi niya napigilan ang matinding pagdadalamhati dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang anak sa mga huling sandali nito. Lubos na naawa si Steven sa kanyang kaibigan. Nilapitan niya si Firebase at taus-pusong nagpaabot ng pakikiramay sa napakabigat na pagkawala nito. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si Steven sa isang kalsada, napansin niya ang isang babaeng halos kamukhang kamukha ni Isabel. Dahil sa pagtataka at pananabik, agad niya itong sinundan. Sa labis na pagtataka ni Steven, napansin niya na nakatayo siya mismo sa harap ng bahay ni Rene. Ngunit nang makalapit siya, doon niya lamang napagtanto na hindi pala ito si Isabel, kundi ang kanyang kapatid na si Jean. Nakiusap siya kay Jean na payagan siyang makita si Isabel. Sa una ay nag-aalinlangan si Jean, ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Pagpasok ni Steven sa bahay, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakaharap niya si Isabel, ngunit kapansin-pansin ang isang malaking peklat sa kanyang mukha, bakas ng isang pinsalang dulot ng pagsabog ng isang bomba noong digmaan. Nang mga sandaling iyon ay napakaraming gustong sabihin ni Steven at tinanong niya si Isabel kung bakit siya iniwan at kung bakit ito bumalik kay Rene matapos nilang magsama. Hindi agad nakasagot si Isabel. Mahina niyang sinabi na napakahirap ng kanyang naging desisyon. Hindi iyon naging sapat na paliwanag para kay Steven. Sa sobrang sama ng loob, hindi niya napigilang sabihin na si Isabel lamang ang babaeng tunay niyang minahal sa buong buhay niya. Nanatiling tahimik si Isabel. Alam niya na may dahilan ng lahat, ngunit hindi niya iyon maaaring sabihin. Marahang inaplos ni Steven ang kanyang pisngi, ngunit agad na tinawag ni Isabel ang kanyang kapatid na si Jean. Isang malinaw na senyales na kailangan ng matapos ang kanilang pag-uusap. Umalis si Steven sa bahay na puno ng maraming tanong at wasak ang puso. Bago siya tuluyang makaalis, nilapitan siya ni Jean at sinabing mahal pa rin siya ni Isabel. Ngunit may mga lihim ito na hindi maaaring ibunyag dahil ginagawa niya iyon para sa kaligtasan ni Steven. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Steven sa isang pagpupulong sa headquarters ng hukbo sa frontline. Doon, ipinaliwanag ng mga opisyal ang kanilang bagong plano. Layunin nilang maghukay ng mga malalaking lagusan at maglagay ng mga pampasabog sa ilalim ng mga trench ng mga Aleman sa Pont Hamel.
At kapag handa na ang lahat, sabay-sabay nilang papasabugin iyon bilang hudyat ng isang malaking opensiba. Ngunit nag-aalinlangan naman si Steven sa plano. Ipinaalala niya sa mga opisyal na napakalakas ng depensa ng mga Aleman. Marami pa ring machine gunners ang nakapwesto sa unahan at naniniwala siya na hindi pa tuluyang napuputol ang mga barbed wire na nakaharang sa kanilang pagsalakay. Gayunpaman, hindi pinakinggan ng kanyang commanding officer ang kanyang mga babala. Iginit nitong naputol na ang mga kawad at malinaw ang utos na nakatataas. Kailangang isagawa ang pag-atake anuman ang mangyari. Sa harap ng digmaan, wala nang puwang ang pagtutol. Ang tanging dapat gawin ng isang sundalo ay sundin ang utos. Inflict such a defeat upon the enemy, he will never recover. His wire is cut. Hindi nagtagal, napatunayan ni Steven na tama ang kanyang kinakatakutan. Hindi pa napuputol ang mga barbed wire ng mga Aleman. Ngunit sa kabila nito, inutusan pa rin silang sumugod. Habang tumatakbo ang kanilang unit sa gitna ng putukan, sunod-sunod na sumabog ang mga bomba. Isa-isang bumagsak ang mga kasamahan ni Steven at mabilis na nauwi ang opensiba sa isang madugong labanan. Sugatan at halos mawalan ng buhay, himalang nakaligtas si Steven. Nakabalik siya sa kagubatan kung saan nakapwesto ang natitirang bahagi ng kanilang unit. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Michael ng isang napakasakit na balita. Mahigit kalahati ng mga sundalong Britanya na kasali sa opensiba ang nasawi. Isa na naman itong napakalaking trahedya na dulot ng digmaan. Lumipas ang 2 taon. Isang araw, nakipagkita si Steven kay Jean sa isang maliit na cafe. Agad niyang tinanong ang kalagayan ni Isabel. Umaasang may pagkakataon pa silang magkita. Ngunit ang isinagot ni Jean ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Matagal nang pumanaw si Isabel. Hindi na kinaya ng kanyang puso at baga ang matinding pinsalang dulot ng pagsabog na kanyang naranasan noong digmaan. Habang pilit na tinatanggap ni Steven ang masakit na katotohanan, ibinunyag ni Jean ang isang lihim na mas ikinagulat niya. May anak si Isabel at ang batang iyon ay anak niya. Ipinaliwanag ni Jean na iniwan siya ni Isabel noon dahil naniniwala ito na hindi pa handa si Steven na maging isang ama. Pinili niyang ilihim ang pagbubuntis at akuin ng lahat ng hirap ng mag-isa. Hindi makapaniwala si Steven sa kanyang narinig. Nang makita niya ang bata, para siyang napako sa kanyang kinakatayuan. Kamukhang kamukha ito ni Isabel na para bang muling nabuhay ang babaeng kanyang minahal. Nakiusap si Jean kay Steven na manatili at gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Hiniling nito na maging bahagi siya ng buhay ng kanyang sariling anak. Ngunit dahil sa bigat ng lahat ng revelasyong kanyang natuklasan, hindi ito kinaya ni Steven. Sa halip na tanggapin ang responsibilidad, muli niyang piniling talikuran ng lahat at bumalik sa digmaan. Isang gabi, habang nag-uusap sina Steven at Michael sa kanilang kampo, bigla na lamang lumabas si Michael sa trench. Ngunit sa isang iglap, isang putok ng sniper ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala mismo sa ulo ni Michael at agad itong bumagsak sa lupa. Napatulala si Steven sa kanyang nasaksihan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Labis siyang nagluksa sa pagkawala ni Michael na naging isa sa mga taong nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng bangungot ng digmaan. Hindi nagtagal, muling pinangunahan ni Steven at Firebase ang isang pangkat na bumaba sa mga lagusan upang bantayan ang galaw ng mga Aleman. Ngunit habang nasa ilalim sila ng lupa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong tunnel. Halos lahat ng kanilang mga kasamahan ay namatay sa pagsabog habang sina Steven at Firebase ay kapwa nagtamo ng matinding pinsala. Hindi na kayang maglakad ni Firebase kaya hinila siya ni Steven habang pilit siyang naghahanap ng daan palabas. Sa gitna ng dilim at panganib, napagtanto ni Steven ang isang bagay na matagal niyang hindi binigyan ng importansya. Naalala niya ang kanyang anak. Doon niya naunawaan ang tunay na halaga ng pamilya at kung gaano kahalaga ang magkaroon ng anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nangako siya sa kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay upang makabalik sa kanyang anak. Ngunit hindi naging madali ang pagtakas. Naharangan ng mga gumuhong bato ang kanilang daraanan dahil sa malalakas na pagsabog. Habang naghahanap ng ibang labasan, natuklasan ni Steven ang ilang kahon ng mga pampasabog. Sinabi ni Firebase na sapat na ang isang kahon upang pasabugin ang harang at makagawa ng daan palabas. Ngunit binalaan niya si Steven na ilayo muna ang mga natitirang kahon sa mas malayong bahagi ng tunnel. Kung hindi ay maaaring sumabog ang lahat ng bomba at pareho silang mamamatay.
Sinunod naman ni Steven ang kanyang payo. Pagbalik niya, nadatnan niyang mahina ng bumubulong si Firebase. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Mabigat ang loob ni Steven, ngunit wala na siyang nagawa. Pinasabog niya ang natitirang pampasabog at nagawa niyang makalikha ng butas na nagsilbing daan palabas ng tunnel. Pag-ahon niya sa ibabaw, sinalubong siya ng ilang sundalong Aleman. Wala siyang dalang sandata at inihanda na niya ang sarili para sa huling laban. Ngunit sa halip na barilin siya, sinabi ng mga sundalo ang mga salitang hindi niya inaasahang marinig. Natapos na ang digmaan. Hindi napigilan ni Steven ang kanyang emosyon. Sa sobrang ginhawa at pagod sa lahat ng kanyang pinagdaanan, niyakap niya ang isa sa mga sundalong Aleman at tuluyang napaiyak. Matapos ang digmaan, bumalik si Steven sa bahay ni Jean. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumalikod. Pinili niyang yakapin ang kanyang anak at maging bahagi ng buhay nito. Tinanggap niya ang responsibilidad na minsan niyang tinakasan at sinimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang ama. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.